Okay mga kapatid, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, talaga naman, pangatlong survey na lumabas, Publicos Asia, mas lalo pong tumataas ang negative rating ni BBM. Negative 27 na po ang ating mahal na Pangulo. Ang tanong, alam niyo po, nung una po lumabas yung mga survey, negative 3 lang eh. Ang reaction po ni Mr. President, yung mahal nating Pangulo, isa pa lang naman yan. Maghintay po tayo ng ibang survey, no? Hoping na mataas po siya sa ibang survey. O, ngayon po natin natuklasan. Habang yung negative 3 po, hindi na sila makapaniwala na negative 3 ang ating mahal na Pangulo. Ngayon po, dumating po yung, teka muna, ba't nawala yung aking mga kodigo dumating po yung sumunod na survey, SWS po, negative 3, di ba? Nung Pulse Asia na po, grabe, tumaas po yung negative. Yung negative po sa Pulse Asia, dating negative 3 sa SWS, naging negative 15. So medyo nasaktan na po sila. Hindi na po nila pwedeng sabihin na isang survey company lang. Ngayon po, ang parang sinasabi nila maghintay po kayo dahil hindi pa naman tapos ang termino. Ngayon po, negative 27 na sa Publicos Asia. Anong masasabi natin dyan? Totoo po, napapunta na po. Kung hindi pa man siya yung tinatawag natin lame duck president, doon na po papunta yung ating presidente. Dahil po yan sa mga kapalpakan, lalong-lalo na po, nabigyan na sana siya ng pagkakataon, no? Sa maraming pagkakataon. Kasi paulit-ulit po parang ang daming chance na binigay sa ating mahal na Pangulo ng mga mamamayang Pilipino, pero paulit-ulit pong nabibigo. Lalo na po pag sa Enero, pag meron pong magsasurvey sa Enero, baka mangutang na sa ibang mangutang na po si BBM ng survey sa iba. Hindi niyo po ba napuna? Bakit po wala yung mga wala pong nilalabas yung Octa Arts? Buhay pa ba yung Octa Arts? O wala na nagpopondo? Yan po yung problema sa mga walang katiwa-tiwala tayong mga survey company. Pag, alimbawa, kaya po yan yung sinasabi natin na sumusulpot, tapos nawawala rin agad kasi natalo yung mga kandidato. Kaya lang, baka magtaka kayo, no? Pati yung mga Octa Arts Dancer Survey, pati yung mga WR numero. Meron pang isa No Limit Tanger, hindi rin nagsasurvey. Baka ayaw nyo lang ilabas yung survey ninyo. Baka mas malala pa yung negative rating. Okay. Kaya tuloy-tuloy po yung pagiging lame duck ng ating presidente. Pero kasabay po niyan, habang bumababa po yung presidente, yung survey po ng presidente, kasabay po niyan, ipinapakalat din po ng mga DDH o mga Duterte diehard supporters na ang may isasampa po sila na impeachment complaint. Alam niyo po, sukan-suka na ang mamamayang Pilipino. Sukan-suka na yung mamamayan sa ka-impeachment nyo kay BP Sara. Hindi nyo ba napupuna kayong mga mahilig manawagan ng impeachment? Same people lang naman po yan. Sino-sino po ba yan? Diba? Nadagdag lang sa inyo ngayon si Redon. Pero pare-pareho ding muka.
sila Trillanes, sila De Lima, hindi pa ba kayo nakakahalata? Yung mga naninira po yung mga nagbabudget po, yung mga nagpopondo po para masiraan si BP Sara, hindi pa po ba kayo nakakahalata? Ang mamahal ng binabayad nyo dyan sa mga yan. Hindi pa rin po napapababa yung rating ni BP Sara. Pinakamasaklap po, totoo po yan dahil kay GMA po, negative din pero hindi po ganyang kalala. Bayad kayo ng bayad ng mahal. Si Auntie Claire, no? Bayad kayo ng bayad ng, meron na siyang opisyal na mga paninira galing sa Malacanang. Meron pa si Auntie Claire na sariling paninira galing sa kanyang vlog. Hindi nyo ba nahalata? Wala namang epekto, no? Hindi po tumatalab kay BP Sara yun a million times. May nagsalita po nung araw na isang may-ari ng anong tawag diyan, media company na nagngangalang, itago natin sa pangalang Maria Payawak Reza. Kanina ko pa iniisip ko sa malabayawak na alindog ni Maria Reza. Di ba? Na a lie told a million times becomes the truth. Parang pareho lang ang boses. Bakit parang pareho lang ang boses ni Erwin Pendalo Tulfo tsaka si Maria Reza? Ewan ko. Pareho lang. Pareho lang, hindi po totoo yung kasabihan na a lie told a million times becomes the truth. Oo nga, mukhang pareho lang po. Hindi po umubra. Pero bakit po, ang tanong po, bakit po hindi umuubra yung inyong paninira, yung inyong lie na told a million times becomes truth? Nasira po sa inyo yung kasabihan no? Bakit po kaya? Bakit po kaya milyon beses na ninyong inuulit-ulit na siraan yung walang katapusang confidential fund ni BP Sara? Bakit hindi nyo pa rin po napapaniwala yung mga tao? Ibig sabihin, hindi ba tumatalab yung paninirang ginawa nyo katulad noon kay Jejo Marbinay? Hindi po ba tumatalab yung paninira na ginawa nyo noon kay Manny Villar? Alam natin yung diskarte nyo na yan no? Yung mga matataas sa survey, sinimulan nyong maagang tirahin, hoping na bumagsak sila at mawala na po ng tuluyan. Yung pag-asa nila na manalo sa susunod na eleksyon. Hindi po umubra kay BP Sara. Bakit po? Hindi po ba tao si BP Sara? Super duper po ba na napakaganda ng ginawa niya bilang Vice President? Alam niyo po, sa totoo lang, magtotohanan tayo, no? Sa liit po ng budget ni BP Sara, konti lang po yung nagagawa di ba? Sabi nga ni Manong J. Sonsa, kung malaki budget niyan, talagang mas maraming mapaglilingkuran. Pero hindi po yun Hindi po yun yung dahilan kung bakit nananatiling mataas si BP Sara, number 1 sa lahat ng survey. Kung may nagsasurvey pa ng presidential election, number 1, no? Bakit po hindi pa rin tumatalab? Bakit po foolproof pa rin si BP Sara? Una, naranasan po natin yung Duterte leadership. Hindi man tayo taga Davao, naranasan po natin yung Duterte leadership ng kanyang amang si Pangulong Duterte. Ikukumpara nyo po ngayon, dito po sa kasalukuyang liderato, ang layo po.
Walang yung decisive leadership ni Tatay Digong. Ang layo po. Yung paninira mismo ninyo, yung sinisira, numero unong paninira ninyo, yung war on drugs, actually, hinahanap-hanap po yan. Hinahanap-hanap po yan ng mga Pilipino. Hinahanap po yan ng mga magulang ng 5 taong gulang na nangaroling at pinagsamantalahan at kinurgur ng mga adiksyonnes. Hinahanap po yan ng mga estudyante na nasa dorm, pinapasok, pinagsasamantalahan, kinugurgur ng mga adiksyones. Hinahanap po yan ng mga pamilya, ng mga napagtripan na naglalakad lang dahil pogi ay sinaksak ng mga adiksyones. Yan po ang realidad. Yung kaisa-isa nyong paninira, hindi nyo masiraan si Tatay Digong. Hindi nyo masiraan ng pagnanakaw. Hindi nyo masiraan ng mga ghost project. Hindi nyo masiraan ng mga palpak na proyekto. In fact, sa dami po. Opo, kwentong barbero to. Narinig ko to sa barberia eh. In fact, sa dami-dami po. Totoo po yan. Nagpapagupit po ako. Ang topic po nila si Duterte. Yung sinasabi nyong kwentong barbero, totoo yan. Akala mo maaasar ako? Hindi po. Talaga, ang daming pila dahil magpapasukan eh. Nagpagupit ako linggo. Pero biro, yun nanloloko na kwentong barbero. Opo, kwentong barbero talaga. Habang nagugupit, huwag mong baguhin. Ikaw na nga nagsabing kwentong barbero na eh. Babaguhin mo pa. Totoo po yan. Napakinggan ko po talaga yung barbero. Ang dami pong tao ro na nakapila, nagpapagupit kami. Kinukwento niya. Yung namimiss nila yung pamumuno ni Duterte. Kwentong barbero ba? Opo. Totoo. Kwento yan sa barberia. Namimiss ng mga tao. Ako, tahimik lang. Di naman nila ako kilala. Kung nalalaman lang nila na isa pala ako sa pinaka. Isa pala akong sikat na. Sa bagay, hindi ako sikat. Hindi nila ako kilala. Pero kala mo nang aasar ka na kwentong barbero tong sinasabi ko. Ito po ang kwentuhan sa barberia. Ito ang kwentuhan sa palengke. Bibili lang ako Sabi ko, ang mahal naman. Wala na tayong magagawa. O sabi sa akin ng tindera, walang kaabog-abog. Wala po tayong magagawa, sir. Sabi sa akin. Ang presidente natin si Bongbong eh. Imagine. Yan, tama yan. Kwento sa barberia, kwento sa palengke. Mag-aabot ka ng bayad sa taxi driver. Kwento sa taxi driver. Anong kwento nila? Dati sir, kahit saan kami maghatid, nung panahon ni Duterte, wala kaming katakot-takot. Pero ngayon, pag nagpapatid sa amin sa mga bandang loob-looban, natatakot na uli kami. Kwentong barbero? Totoo yan. Yan ang sinasabi natin. Ramdam na ramdam. Ramdam na ramdam ng tao yung pagkakaiba ng liderato ng isang Duterte at liderato ng hinahangaan nito ni Lord Tara. Mang-aasar ka pa na kwentong barbero yan naman talaga ang kwentuhan ngayon. Na yung hinahangaan mo, yung hinihimuran mo na wet packs. Teka muna, naamoy mo na ba yung wet packs?